Kung napanood nyo kagabi yung balitang-balita na to, social media, mainstream media, itong si congressman, siguro congressman pa rin siya ngayon, si Pulong Duterte o Paulo Duterte, anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasa ICC na ngayon. Talagang makikita mo sa video ito, meron na talagang ebidensya, pananakit dito sabi kasi yung panood ko to sa Manila Times, tapos napanood ko kay Attorney Claire Castro, batas with Attorney Claire Castro, kay Melo Yap, talagang malala na pala to pak nito ni Paulo Duterte, no? At sinaktan yung sabi bugaw daw itong sinaktan niya, nagdadala ng babae sa kanila. Hindi natin sigurado yan, pero yun ang nababasa ko sa mga comment section, sa kanyang pahayag. Nagreklamo na pala itong lalaki. Sa Davao City ito nangyari sa isang bar, second floor ng isang bar. Nakuhanan po ito ng CCTV. So, ng camera, ng naturang bar. Itong pananakit, kung mapapanood nyo yung video, ako napanood yung video, hinedbat, di pahawak na panaksak o kutsilyo itong si Paulo Duterte. At pinatama sa tagiliran itong lalaki, pero yung talim ng kutsilyo hindi nandito sa kabila. So siguro binaliktad niya para takutin lang yung lalaki, na sinasaktan niya. Talagang lumuyuko na sa kanya yung yung lalaki doon sa video. Mapanood niyo naman yan talagang humihingi ng tao. Siyempre wala siyang laban talaga doon, gawa ng congressman yon, Duterte, kilala, at lugar pa ng mga Duterte, Davao City. Ngayon, nasimulan kasi yung nagbigay siya ng babae dito sa group ni Paulo Duterte, yung mga kasamang Chinese nationals, no? Binigyan niya ng 1,000 lang yung babae na hindi raw nagalaw na kanyang driver, buti yung kanyang bodyguard. Buti yung driver nagalaw daw yung o na-take out o naka-escort daw yung babae yung driver, sorry. Naka-escort daw yung driver niya sa babae. Yung driver, yung bodyguard ay hindi raw. Doon siya nagalit si Paulo Duterte. Ito yung lango sa alak, mga kasama, lango sa alak. At nagreklamo yung babae sa bugaw na allegedly bugaw daw itong lalaki na sinasaktan sa video o sinaktan sa video. At ba't daw 1,000? Doon nagalit si Paulo Duterte daw, allegedly, na mababasa naman niya sa pahayag sa Bilyonaryo Facebook page, na nandun yung pahayag ng lalaki na reklamo raw niya itong si Paulo Duterte ng congressman Paulo Duterte ng physical injury at grave threat. Siyempre may panaksak, isipin mo, matatakot ka talaga nun. At eto pa, tinanong doon sa pahayag ng mga polis, yung nag-iimbestiga sa complaint niya, nagpa-medical ka ba? Siyempre hindi niya na daw naisip, sagot ng lalaki, gawa na natatakot siya, baka arrest siya nitong ni Paulo Duterte. Pero makita niyo sa video ng Manila Times, itong video na to ay inirepresent o ipepresent pa lang sa DOJ. So, sigurado may kasuhang mangyayari dito. Kapag napanood to ni Pangulong Bongbong Marcos, na ganyan ang ginagawa pa ng isa pang Duterte sa isang mamayan, isang citizen, civilian, ay hindi natin alam kung magiging reaction nito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sigurado action yan, maaari, at magagalit siya sa nangyayaring ganyan. Isipin nyo ito, to be fair, meron bang issue si dating Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos, yung panahon ng tatay niya, na may sinasaktan siya sa bar, may sinaktan siya civilian, ganyan ba pag-uugali niya? Tanong lang. Comment nyo na kung meron. Kasi diktador ang tatay niya noon, nasira sila sa martial law, syempre, itong si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero nakita niyo ba si Pangulong Ferdinand Marcos na nanakit din? Nagwala, umasta ng bastos sa publiko? Tanong lang din. Itong
mag-aamang Duterte, makikita nyo, si dating Pangulong Duterte, Davao City Mayor siya, may pinakain siya ng papel. Doon sa suspect na estapa ang kaso. Si Inday Sara Duterte, yung mayor pa siya noon, vice mayor o mayor, may sinuntok na sheriff, court sheriff, nagpapatupad ng kanyang trabaho lang via court order. Itong si Paulo Duterte, grabe. Ito naman ngayon, nananakit ng civilian dahil sa babae, kalasingan. Pagkagayon, hindi dapat bigyan ng posisyon itong mga to. Parang napapansin ko sarili kong opinion, mga may topak. Wag na tayong lumayo, itong puno muna, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, makikita yung video sa YouTube. Hanapin nyo lang sa YouTube. Minura ang Diyos, binastos ang Diyos, pinastos yung namatay na Pope Francis ngayon, patay na, minura din yung Pope natin. Isipin nyo, talaga nga ito ba talaga? Pagka may mga troll, o may mga, kung hindi man troll, mga diehard supporter ng mga Duterte, pagtatanggol nito, may video na, may sapak na kayo sa ulo, may problema, pa-psychiatrist na kayo pagka ganyan. Kung supportan nyo pag ganyan, wala na ba ibang politiko na matino? Kahit pa paano? Tanong lang po, di ba? So, sumuporta tayo sa tama. Ito, magboboto ang sentensya natin itong mga to. Wag nating iboto. Yan sa mga Dabawenyo, sa mga Pilipino na may mga senatorial to na at sa tingin ko hindi qualified sa posisyon itong mga Duterte, yung mga kumakandidatong senatorial ball sa kanilang lineup, si Pastor Kibuloy, Philip Salvador. Yung mga yan, iboboto nyo. Bato de la Rosa, nakiting na performance nan. Senado, sentensya natin sila itong dating nabotohan. Huwag iboto. Yun ang sagot natin dyan. So hanggang dito lang po muna yung video, yung vlog. So ingat po, vote wisely, pakiusap. Maraming salamat po.